si Senator Ping Lacson tungkol sa umano'y katiwalian sa flood control projects. May nagdadala umano ng suhol sa Senado. At para sa Update Live, mula sa Senado, nandyan po si Mean Los Baños. Mean, ano ba itong mga bagong sinabi ni Senator Lacson at ano ang kanyang mga naging basihan para dyan? Ruth, may nakuha nga raw na CCTV footage ang kampo ni Senator Ping Lacson kung saan makikita na dumalaw dito sa Senado noong August 19 ang isa sa mga kawani ng construction companies na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control projects. Base sa naunang sinabi ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Kamara, nagdadala umano ng suhol ang staff na si Mina sa isang Beng Ramos na staff umano ni Senator Jinggoy Estrada. Itinanggi na noon ni Estrada na staff niya si Ramos, pero lumalabas na staff siya ng Senado at nakadetail sa Blue Ribbon Oversight Office Management bago nalipat sa motor pool. May ideya na raw sina Lacson kung kaninong opisina sa Senado dumalaw si Mina, pero magiging sentro raw ito ng susunod na Blue Ribbon hearing sa Webes September 18. Pinasecure na raw ang kopya ng CCTV at kasamang ipatatawag sa pagdinig ang operator nito. Bukod dyan, sinabi rin ni Lacson na wala silang sasantuhin kahit pakasamahan nila sa Senado. Pinagpapaliwanag na raw sa ngayon ang staff na si Beng Ramos. Humingi ng 2 araw na extension si Lacson bago isagawa ang susunod na hearing para raw mamark ng maayos ang mga ebidensya. Ipatatawag na raw sila Bryce Hernandez kahit na ang tingin nila Lacson hindi na siya credible. Maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, iimbitahan din daw ulit. Git ni Lacson baka pwedeng pag-aralan kung dapat silang mabigyan ng legislative immunity para kung ano man ang sabihin nila ay hindi magagamit laban sa kanila. Hindi raw sapat ang mga nauna nilang pahayag sa pagdinig ng Senado at Kamara para maging state witness. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan posibleng ipatawag sa mga susunod na pagdinig. Tsaka si Candaba Mayor Rene Maglangke at Yusek Roberto Bernardo. Pero pagilinaw ni Lacson, walang direktang link si Bonoan sa mga sinusuring anomalya. Narito Ruth ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Go ahead, Mean. Mean, go ahead. Okay, tungkol naman dun sa sinasabi, Ruth, o tinaguri ang BGC Boys o yung Bulacan Group of Contractors, sinasabi ni Senator Ping Lacson na nakikipagtulungan sila kay DPWH Secretary Dizon para mapa-freeze na yung kanilang accounts. Ayon daw kasi sa Anti-Money Laundering Council, kailangan masampahan muna ng kaso ang mga ito bago nga masimulan yung pagpapa-freeze ng kanilang accounts. At sa ngayon nga, nagawa na yung pagsampa ng kaso na yan. Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hawak na nila ang CCTV ng pagpunta umano ng isang kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Ang nasabing construction company ang inilutang ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nagde-deliver umano ng kickback sa isang Beng Ramos para umano kay Senador Jinggoy Estrada. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siyang nagngangalang Beng Ramos. Pero may kapangalan daw ito na staff ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson, kailangan ng internal cleansing ng Blue Ribbon. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal na Senate. Wala pa akong update.
Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Ang aligasyon ni Hernandez, 355 million pesos ang dinownload na proyekto ni Estrada sa Bulacan. Nang tanongin noon si Estrada ukol dito. Wala kayong tatanda na paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ang 355 million pesos na halaga ng proyekto na isiningit sa 2025 national budget para sa Bulacan, natukoy na raw nila Lacson. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. May proyekto ng araw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. My teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status. Sa gitna ng akusasyon ni Hernandez, iginiit ni Lacson na walang sasantuhin ng Blue Ribbon. Sabi niya, masagasaan na kung sino man ang masasagasaan. Kung may pagtatakpan pa daw, bakit pa daw kailangan pang mag-imbestiga? Kinokonsidera na raw ng Blue Ribbon na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senador Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Kasi established na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sa sabihin ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula noong 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasamang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Asher, ano na yung partikular na nakunan sa CCTV camera at sino daw ba yung senador na hinatira ng lagay mula sa maanumalyang proyekto? Aga wala pang ibinibigay o kinukumpirma na ibang impormasyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, particular nga doon sa mga nakita sa closed-circuit television o CCTV footage ng Senado kung saan makikita nga itong or nakita nga at nakumpirma na nagpunta ng Senado itong individual umano na nagdala ng lagay sa mga senador kaugnayan ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Lacson na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, nais niyang ipursige ang issue ng umano'y lagayan sa mga senador. Kasunod dito ng isiniwalat na impormasyon ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, sa pagdinig ng House of Representatives, kung saan isang tauhan umano ng WJ Construction na nagpunta sa Senado upang magsagawa umano ng delivery obligation o magdala ng lagay kay Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi na ng issue na ito ni Estrada, ngunit nais ni Lacson na imbestigahan ito at ipatawag ang naturang tauhan ng WJ Construction na nagkumpirma na nakapunta ito sa Senado. Meron kaming video footage
ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Ayon pa kay Senador Lacson, hindi pa niya personal na nakikita ang CCTV footage, ngunit ipinapasabina na niya ito upang makasiguro na mayroon silang kopya ng CCTV footage. Nilinaw naman ng Blue Ribbon Chairperson na ipagpapaliban nila ang naunang schedule ng susunod na pagdinig ng komite na nakatakda sana sa September 16. Kailangan pa kasi anya nila ng kaunti pang panahon para ayusin ang mga ebidensya na nakalap ng Blue Ribbon nang nasa ilalim pa ito ng pamumuno ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta. Sa halip, isasagawa nila ang susunod na pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa September 18. Araw yan ng Huwebes ng susunod na linggo. Sa ganitong paraan anya, mas mahaba ang kanilang magiging oras ng pagdinig dahil walang sesyon ng plenaryo sa araw ng Huwebes. Aga plano din ni Senador Panfilo Ping Lacson ang pag-iimbita o pagpapatawag sa operator ng CCTV ng Senado upang ipaliwanag nito ang nakita sa CCTV footage, partikular na yung mga aktibidad ng naturang tauhan ng WJ Construction. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.